Okay, sa video ito, pag-usapan natin ang pinakamalaking kaganapan na mangyayari sa ating mundo na nakasulat sa Biblia. Ito ay ang tinatawag na rapture. Sa dulo ng video ito ay sasagutin natin ang iba't ibang mga katanungan patungkol sa rapture. So ano nga ba ang rapture? Una sa lahat, sabi sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, isa itong misteryo. Ibig sabihin, wala pang nakakaalam nito kahit yung mga Old Testament people. Kahit sa ngayon, wala pa nakakita kahit isa kung ano ba ang itsura ng rapture. Pero sinasabi ni Apostol Pablo na maniwala tayo dito sapagkat ito'y nakasulat sa Biblia. Ito ay nanggaling sa salitang rapere sa Latin na ang ibig sabihin ay to caught up or to caught away. So mabilis na pagdagit. Bakit nga ba? Bakit kailangan dagitin? Bakit kailangan kunin? Bakit kailangan ang rapture? Una, para iligtas ang kanyang mga anak sa paparating na 7-year tribulation. Ano ba yung 7-year tribulation? Ito yung 7 taon na kasulat sa Biblia na magaganap sa mundong ito na talaga namang hindi pa nararanasan ng mundo na kahirapan. Pahihirapan ng mga tao at ang maghahari sa mundong ito ay ang Antikristo. Sinasabi din naman ng Biblia na ang 7-year tribulation na ito ay halos wala na talaga makakaligtas sa mga tao sapagkat napakahirap ng mga mangyayari sa mundong ito. Paghihirap na kagaya ng taggutom, paghihirap na iba't ibang mga sakuna, at marami pang mga supernatural na mangyayari sapagkat ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mundong ito at nakasulat yan sa Book of Revelation. Okay, isa pang dahilan kung bakit kailangan maganap ang rapture na ito ay sapagkat upang i-comfort ang kanyang mga anak sapagkat marami sa atin ang mga nangamatay na. So, marami sa ating mga kamag-anak ang hindi natin kasama ngayon. Pag nangyari ang rapture, lahat tayo, ang mga nabubuhay ngayon at ang mga namatay na mga Kristiyano ay magsasama-sama sa alapaap at sasapiling tayo ng Panginoon magpasawalang hanggan. Yan ay nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. Ito po ang sinasabi. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Sagutin natin ang iba't ibang mga katanungan patungkol dito sa rapture. Literal ba ito? May mga nagsasabi na ito ay simbolismo lamang o hindi naman talaga ito tunay na literal na mangyayari. Pero maliwanag na maliwanag sa binasa natin kanina sa 1 Thessalonians na literal na itong mangyayari at hindi ito simbolismo lamang. Pangalawa, kasama ba lahat or yung mga faithful lang ang mapapasama sa rapture? Okay, so maliwanag na sinasabi sa Biblia, wala pong sinasabi na yung mga hindi faithful sa Panginoon ay hindi makakasama. Ito po ay lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Isa pang katanungan, nangyari na siguro ito. Siguro hindi lang natin alam. Okay, imposible pong mangyari yan na nagkaroon ng rapture tapos hindi natin alam. Sapagkat ito ay isang major event sa mundo na literal na mawawala ang mga katawan ng mga mananampalataya literal. At maaari pa nga na maraming magsabi dyan na kinuha tayo ng alien upang bigyan nila ng paliwanag na tayo ay nawala hindi dahil kinuha tayo ng Diyos. Gagawan nila ng ibang paliwanag, wag lamang maniwala ang mga tao na totoo ang Diyos na gumawa ng bagay na ito. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Kung meron ka pang mga katanungan, i-comment mo dito sa ibaba upang pag-usapan natin.